بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nandito naman tayo. Although yung venue natin hindi pa nalipat, pero dahil sa gusto ni engineer na makasimula na, kasi tina-tiles pa lang. Anyway, bago naman ito, kinagbaliktad, iba na yung background natin. So, parang bago rin yung venue. So, alhamdulillah. So, yes. Kaya nga nung nag-monitoran ko, iba yung nakita ko eh. So, sabi ko parang nabago rin. At least nabago yung likod. Pero bago, alhamdulillah, napakaganda yung mga lecture bago ko i-update. Kasi grabe talaga. Maganda yung paraiso na sinasabi ng mga ito. So, alhamdulillah. So, yun ang pinaka-aim natin lahat. Yes. Huwag kayo mag-aalala ng mga lalaki na magselos yung asawa kasi bibigyan ng Allah sila na hindi na makapagselos. Dito sa mundo, na experience ko na yung mismong partner ko, nasa Saudi kami, pag magbili sila ng court, kahit tanghali na, gutom na ako, nakalimutan. Instead na pagkain, sabi na mamaya na lang, kaya hindi pa nabili yung ano. So, ibig sabihin, may ibibigay ang Allah sa kanila na makalimutan tayo. So, tayo naman, nag-enjoy. Alhamdulillah. So, wala nang jealousy doon. Tulad ng sinabi na, wala nang pangit sa paraiso. Lahat doon, inshallah, maganda lahat. So, doon sa mga nanonood ngayon, especially, nandito si Brother Fermin, ito talaga, mashallah, hindi ito tumatanda. Parang kami, takas, mashallah. Kasi PTA, bangsa muro tatlo. At saka member din ng MP, New Food. New Food. After ang meaning, no? Pati si Ustad, MP rin ito. Doon na lang tayo nagkakulaan. Allahu Akbar. So yun, lahat ng reward sa paraiso, subhanallah, everything nandun. Wala ka nang hanapin pa. Ito, wala ito. Kaya nagtatrabaho tayo para doon. So, alhamdulillah, magsaya na lang muna tayo kaya talagang mahirap yung nangyari ngayon sa mundo. Katulad ng sinasabi ko, may cancer na talaga ang mundo. Iulan ko muna yung sa US. Ito siguro yung jobs ng Allah. Merong nagdating sa kanila last week ng hurricane. Nipulos. Napakalakas. Helen ng tawag. So, 5 million ng mga tao na nalisan ng right. Affected talaga. Pati yung presidente nila, nagpunta doon, grabe ang pinsala. Kasi ang population ng US is more than 300 million. Mas marami sa Russia. So, yun. Kahit yung ginagawa nila, although ito man ang pinaka may kasalanan US na nangyari sa buong mundo. Yung mga gulo. Sa Sudan, until now, ano pa rin. Sa Haiti, mayroon silang problema sa tubig. Katulad sa atin dito, tubig, pero hindi pa ganyan. Doon sa kanila, subhanallah, pati sa Europe. So, anyway, punta mo na dito sa Middle East. Last September 27, namatay si Nasrallah. Binumba nila ng blaster bunker. Yung bomba na yun, kahit 6 meters ang kapal, lalampas yung bomba na yun. Anim na building, dahil lahat ng total tons na hinulog nila, 80 tons, 80,000 kilograms. Kaya wasak lahat. So maraming kasama si Nasrallah doon. Ngayon, hindi siya malibing dahil natatakot din sila. Sikreto lang muna. Dahil sa baka tirahin ng Air Force na naman, yung mga tao. Kasi talagang nasa kapital na ngayon. Nag-embed na sila yung invasion doon sa Northern Israel. Kasi merong mga more than 100 na
na Jew na nakalis doon dahil dyan sa gera. Gusto ni Netanyahu ibalik. Paano nila mabalik? Yung ground nila, maraming namatay. Kasi iba itong Hezbollah kaysa Hamas. Ito, meron silang mga sophisticated na ginawang mga baril. Meron silang 150,000 na missile. Yung Patawan, Patato, Nur, iba-ibang pangalan kay pag-develop nila. So, nung namatay si Nasrallah, nagpalipad sila ng 185 na missile. Doon sa may Tel Aviv, sa Jaffa, doon sa Galilee. Napunta natin yung stats. Na, tinan nyo, pag siring yan, lahat sila takbo sa bunker. Kasi, walang pinipili yung missile. Meron silang tatlong air defense, yung pang ano ng missile, yung R1, R2, pati Iron Dome, tapos David Sling. Ito yung pagtira nila sa mga missile. Pero, di pa kikay. Yung bala ng isang R1 and R2, $3.5 million ang isa. Baka matipang. Yung Iron Dome, $1 million. Tapos tinitira ng mga Hezbollah pati $1,000 na. Imagine. So, subhanallah. So, noong tinira nila, kasi ang concession ng US sa Iran na wag sila mag-retaliate sa pagkamatay ni Haniyeh, yun ang katulad ko, the only Muslim sa entire world na pinagdasalan ng almost 700 million na Muslim. Si Haniyeh, yung head ng Hamas, na doon pinatay sa Iran. Dahil sa loob, meron ding traitor. Yung masakit. So, namatay. So, ngayon, noong October 1, nagpadala ang Iran ng 200 plus na missile. Patawan, Patato. Yan ang pangalan. Yun, padi yun. Ito, pata. So, supersonic ito, within 13 minutes, makaabot ng 10,000 kilometers. Imagine, 200, makikigibos ni Iron Dome. So, nahulog doon sa Navatin, yung sinasabi ko na Air Force na very secure, doon nahulog yung mga 8. Sabi nila, hindi nila sinasabi ang totoo, pero yung mga satellite, mga 20 F-35, yan yung ginagamit nila na precise na pinaka-latest na galing sa US na aeroplano. Dito sa F-16, F-20, yan F-35. Na subhanallah, kaya tahimik sila. Ngayon, sabi ni Netanyahu, kasi first time niya nakapunta sa bunker. Dahil kinambato, nalagi, langon, lahat, bunker yung tao ng Israel. Until now, punong airport, nagsalisan. Especially now, na may order si Russian President, Vladimir Putin, na lahat yung 1.5 million na Russian citizen na nasa Israel, umuwi na kayo habang mayroong pang airplane. Ibig sabihin, something wrong. Sabi naman ng China, yung ambassador, ina-advisean, huwag magkialam ang US at maghinto na yung Prime Minister ng ambassador ng China sa United Nations na si Pukong ang pangalan. Hindi ko kaya si Pukong, meron palang pangalan Pukong number. Nasabi niya, this will be stopped. Otherwise, the problem. Dahil nag-embed sila sa isang territory, independent, yung Russia na violation yan sa United Nations Charter. So, sabi ng China, uminto na sila. Immediate na. Bakit? Pag nag-retaliate ang Israel sa Russia, ang tinitira nila lahat ng oil facility, pati nuclear facility. Sabi ni Joe Biden, hindi nag-direct, pero in-advise niya ang Prime Minister ng Israel, si Netanyahu, na
do not use. Do not strike. Kasi sabi ng Iran, pag tinira nyo kami uli, then more than magpadala kami ng 2,000 na bago na hindi pa nyo nakita. Kasi yung ginamit itong October 1, first time yun, supersonic na napa, yes, na missile. Na baka gamitin nila yung ballistic na malaki masyado. Yan yung bato na makapatay. So, sabi ni Joe Biden, what? Why? Kasi pag nagkataon na binomba nila yung oil facilities, yung mga infrastructure, lahat sa buong mundo magka-problema. Dahil walang supply ng oil. Mas lalong tataas yung mga diesel. May tumaas naman the other day. Mas lalong kasi walang supply. Inflation, problema sa buong mundo, mas lalong once na tinira ng Israel ito. Pero nagahintay. Kaya sabi nila, si Khomeini nagtatago ng bunker. Kahapon siya nag-lead ng prayer doon sa square. 1,000. Nasabi niya kay Israel, try, bumbahan niyo kami ngayon. Kaya sabi niya, nagtatago ako, nandito ako ngayon. Siya katip na nung prayer na kagay. Nasabi niya, bumbahan niyo ako, nandito ako. Sinasabi niya, nagtatago ako. Try. Hinahamon. Imagine naman. Almost subhanallah. Karami. So ang message niya, mag-unite ang lahat ng Muslim, regardless of any, against the one enemy, Israel. So yan takot sila. Kasi, the other day, October 3, tinira ng Houthi yung oil tanker ng British, pati may American. Kahapon, tinira ng tatlong air assault ang Houthi. Sabi ng Houthi, sige, tamo. Yemen na. Di ka pagkagaga, pero tapos ang Iraq, tumira rin sila ng drone sa Iliad, sa boundary. So, pag nagsabay-sabay, sabi nung nag-analyze na expert on military, pag nagsabay-sabay ang Iraq, kasi Israel, binumba nila yung kampo ng Russia sa Syria. Nagalit ngayon ang Russia. Sabi niya, nag-over, na kayo. So, hinihintay lang ni Putin kasi sige pa rin tapo ng missile sa Ukraine. Yung nakuha na 80 provinces, almost nakuha niya kagad ngayon kay steady, everyday missile. Hinihintay nila yung sabi nila na magtulong yung United Kingdom pati yung United States ng long ballistic missile. Kasi ang delikado yung ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missile. Kasi grabe ang damage niya. So sabi niya, pag mayroon kaming nakita na tinapon sa amin, we will nuke you. Ibig sabihin, gagamit sila ng nuclear weapon sa Ukraine at ilulubog nila ang United Kingdom in 3 minutes, sabi nila. So ibig sabihin, critical. Lahat ng mga submarine, mga nuclear ng bawat country na katutok sa bawat isa. Kaya yun, ito sa atin, meron din. Yung sa China, na-missile nila na makabot ng 15,000 km. Yung DF, Dingping. Na yung sa nuclear, mag-test yung North Korea na kakampi ng Iran, Russia, pati China. Yung Taipudong nila, nuclear, Taipudong ang nila, itetest nila. Kaya sa kita nakatulong. So, yung scenario na ito is very critical within this month. Election day, 1 month from now, baka gusto ni Biden, walang election para manatili yung pagbungo nila. Kasi 80 plus na. Wala na talaga, wala. Hindi na naniniwala si Netanyahu sa kanya. Kaya sabi ni Trump, yes, pag hindi sabi niya ako manalo, may World War III. Amen. Sabi naman nila, kahit hindi ka manalo, may World War III talaga. Kung ganito ginagawa ng Israel, ginagawa niya, hindi tao yung mga tao. Imagine ang Lebanese, yung mga Syrian
evacuate sa Lebanese, kayong bumabalik sa Syria, tapos yung daan sa border ng Syria, pati Lebanese, binumba ng Israel. Hindi makarap. Subhanallah. Grabe talaga. Pero, dahil sa ngayon, nagigising yung mga ibang countries. Pero ito ang pinaka-number one na development. Itong China, si Xi Jinping, nagsalita na. Pati si Vladimir. Tapos naman sabi ng North Korea, sabihin mo lang, kailan ako magtapon. So, meron siyang nuclear test ito man. Bago ngayon ang Prime Minister ng Japan, Defense Minister dati yan. Ngayon siya yung Prime Minister, si Ishibu. Kasi mahirap din yung mga pangalan nila. So, subhanallah, itong situation. Ngayon, nung tinapon ng Iran yung missile na 200 plus, kinakikita sa Gaza, nag-celebrate yung mga taga-Gaza. Katawan yung marab celebrate. Lang. Mamaya-maya pagkatapos nung sila ng binumba. Isang pamilya, patay na naman. Kasi almost 42,000 ang namatay sa Palestine. Injured nila 98,000. Imagine pati mga staff ng United Nations, yung sa UNRWA, 200. Journalists, 180 na namatay. Meron ba? Ang tinitira nila mga bata, pati babae. Kasi ayaw ng Israel na magkaanak pa, kasi gagawin, maging Hamas naman yun. Tapos yung mga bata, yun ang susunod na Hamas. What do you think? Ano sa isip mo? Itong ginawa ninyo na wala ng bahay, almost flattened lahat. Hindi kaya kahit saan ka pupunta na Yahudi, buong mundo hate ang Israel dahil sa ginagawa nilang genocide. 1 year na, by Monday, 1 year na genocide na ginagawa nila. So, tinan natin by Monday ano mangyari. Dahil 1 year na kasi wala nang pinananiwalaan. Impunity daw sila. Exempted sa rules ng United Nations. Kaya ang problema ngayon, marami ng mga state recognize ang Palestine 145, binibito ng Amerika. Ngayon sabi niya, revisit natin. Kung hindi, ibig sabihin ang pinaka-chief ng United Nations si Netanyahu kasi walang pinapaniwala. So, kumbaga, mag-divide na. Na mas critical yun. Kaya wala na magsabi ng stop. So, lahat, sabi ni Guterres, United Nations Security General Secretary, na stop natin itong war sa Lebanon kasi it will become a regional war and it will become the beginning of World War III. So ito, lahat ng tao, mga diplomatic solution, ginagawa nila. Dahil alam nila na hindi lang ito ang affected dahil buong mundo ito. Dahil sa isang tao, si Netanyahu, na survivors para sa kanyang interest lang. Dahil pag nag-ceasefire, sigurado bilanggo yan kasi may kaso pa yan na graft and corruption sa December na ito. Itatrayan. So ayaw niya, gusto niya lahat sabay-sabay mamatay. Kasi yung mga radicals na member ng Knesset, yung parliament nila, mga siraulo rin. Meron silang alim doon na kailangan, sabi niya, inutos sa amin sa Tanik na 5 billion na tao mamatay dahil idol worshiper sila. Sumasamba sa mga ganito, dapat sila patayin. Yun ang utos sa amin. Imagine, sobrang pag-radical. So, sinabi naman ng expert on nuclear na once sabi niya na mag-start itong magkaputok ng nuclear confrontation ang Russia, China, North Korea, United Kingdom, France, lahat yung may nuclear weapon, India, Pakistan, Uzbekistan, siya kita, libutan, na wala na, sabi niya. First 60 minutes. First 60 minutes, sabi nila na mamatay na tao. First 60 minutes, 5 billion na tao. First 60 minutes. Why? Dahil doon sa cube, ang nakapatay kay Nasrallah sa Beit na tungso. So itong buong atmosphere, pag nagsimula yan, kahit 10,000 nuclear warheads lang. Itong 1 year, hindi matanggal yung itim dito. Ang makasurvive yung mga may bunkers.
yung mayayaman. Sa kita makasurvive ta pakso. Wait, tinagompon sa nipay. Doon ka burog ta pagkapuyagi ka. Kana experience ko, during ka pambuna. Doon ka bumuna helicopter, may pagdato sa pasto. Doon sunod nga, kaya alis sa Maynila, may aral na nipay sa waga. Imagine? So, ito yung, alhamdulillah, ipanalangin natin na ito'y ma-stop. May-stop ito na. Kasi talagang dihul. Itong nagapayal ng mga kandidatsi, lahat yan, useless ito pag nagkakaroon. Wala eh. Talagang kandua, ito na ang gagawin natin. Magdua tayo, magdasal, kasi kahit mamatay tayo, alhamdulillah, yung hurulain, yung hurulain na hinihintay ng bawat isa, ang hindi makalusot dito. Alhamdulillah, ito talaga. Kasi nakikita natin, parang tayo may bigla na lang mag-breaking news na magtago na kayo kasi nuclear confrontation. Kasi kung yan eh, duty, mga nerve gas, uranium na yung ginagawa. Yan ang wait natin, yung pag-response ng Israel sa Iran. Kasi pag nag-response yan, believe me, baka ito yung start. Kasi kaya nga tinatawagan lahat ng ano. Tapos kahapon, Al-Aqsa, ini-raid nila na nakajamay. Kasi gusto nilang sirain yung Dome of the Rock. Kasi diyan ipapatayo yung last temple na pagdating ni Dajjal, yung hinihintay nila. Imagine, subhanallah. Tapos marami rin na hindi Jew, mga Christian na kumakampi sa Israel. Kasi hindi nila alam. Pati sila doon sa ano, pinapatay yung mga church nila. Pinapatay ng Israel. O no, ginagamit nila yung Bible, pero hindi, tanak yung ginagamit nila. Hindi yung Bible na yan. Or political, ano lang yung paggamit nila yan. Yung sa Samuel. Tapos ginakampi yan, sa Holy Land, ganito. Hindi nga sila doon sa mismong Bethlehem. Hindi nga magkalabas kaya nagkapagod at bakod yung ano, doon sa Church of Nativity. Ang puntahan namin, walang kalayaan. Ang magkasama doon, Muslim na Palestine at Christian na Palestine. Isa sila. Tapos yung dito na hindi alam, kaya wala, hindi nagkapunta ng Holy Land, gano'n na lang sila. So ito yung pinakapanalangin natin dahil buong mundo, pati ngayon, election time naman sa atin, kahapon may nampos na ABC president doon sa Bulacan yata yun, namatay. So dapat dito sa atin, wag na. Basta yung propose lang, wag lang mag-atake, tama-tama ni Ustad. Kaibigan mo yan, baka mangyari yan. Subhanallah, mangyari yan. So, yun ang always natin ipanalangin na ito, sama-sama tayo dahil affected lahat sa buong mundo ito. Maraming nag-worry, yung mabuti pa yung Irish member of the parliament kay umiiyak na pinapanalangin niya si Netanyahu na he will be burned in the hellfire forever. Dahil pinapatay niya walang kamuang-muang babae. Tapos, where is in the world? Nasaan na yung mga country na human rights ang inano nila? Nakikita nila, pinapatay kami. Sa Lebanese kahapon, merong nagsalita na babae. After nila si Nasrallah, inipalit nila si Hasim sa Benin. Patay naman yun, hindi pa na-confirm. Yung bagong pinalit kay Nasrallah, namatay naman. Napanibago ba kayong... Pero kagabi, nagtapon din sila ng missile. Kasi ang daming missile. Ang problema, sabi ng isang expert sa Tel Aviv, kay meron si Gordon, magaling na journalist yun. Sabi na ito lang isang tao ang problema. Dapat you can live. Kasi ayaw nila ng two-state solution. So sabi ng buong mundo, dapat two-state solution can live side by side para mayroong peace and security. Pero ayaw ng Knesset, yung mga ultra-rights pa doon sa Israel. Kasi hindi naman yan ang Judaism ang religion. Zionist yan, organization. Hindi yan, kasi Judaism na religion ayaw kay, sabi niya, kasin natin ang mga Muslim. Si Ismail at saka Isaac, magkapatid. Tatay natin, si Father Abraham. Nandoon sa loob ng Hebron, sa Ibrahim na masjid, nakalibing sila.
So sabi, why? Kasi ito, Zionist ito. Si Herd yung founder noong 1904. Zionist ito, hindi ito Judaism. Yes. So lahat ng tao sa mundo, nanalangin sila. Alhamdulillah. So itong ibang lugar naman, hinihintay nila kasi yan ang problema pag ano na ito, subhanallah, aywan ko lang. Kasi yung sabi ni Putin na yung Sarmat nila, ang Sarmat, pangalan na yung special satellite na mga 40 tons yun, na yung tawag niya Satan 2. So sabi niya, yan lang ang ihulog ko sa iyo. Sabi niya kay Starmer, yung Prime Minister. Kaya sa kita na pansag to. Yan ang problema. Pero basahan mo ng Ayatul Kursi. Madali lang. Ito, wala. Delikado talaga ito. So, again, yung iba, sa sunod naman, kaya nandito pa si Jan Narif, alhamdulillah, magpilirin. So, yun ang palagi kong sinasabi, manalangin, ito lahat, dahil lahat affected sa buong mundo, pag tinira nila, tinan mo ngayon tumataas dahil yung mga walang makadaan doon sa Red Sea na hindi tinitira ng Houthi. Lahat ng bunkers ng Amerika, Israel, lahat ng kalaban, tinitira nila. Basta sabi niya, habang ano pa, tirahin namin kayo dito. So, ang worry rin ng China, pati Amerika, pag tinira yan, maraming sa Europe, kay malamig ngayon, kailangan nilang crudo, pati gasolina, pag tinira yan, magkaproblema malaki. Baka magbaligtad sila, tirahin nila ang Israel. Kasi isang tao lang man ang problema din. Yung may graft and corruption cases na sinisave niya. Talagang yan lang. Kung dito lang siguro, baka may mag-isip pa. Pero natakot siya. Kaya nung pagdating niya, galing sa United Nations, tinira ng Houthi, ng Noor, doon sa airport. Lahat sila katakbo. Subhanallah. So, again, alhamdulillah, kung may nasabi man ako, patawarin tao lang. Pero ito yung update natin ngayon sa sitwasyon sa buong mundo na kikita nyo, ganito lang. Pero pag nagkatuloy yan, mas lalong magka-present ng tulong. Ang kinatatakutan ng marami rin, kasi ang Russia ngayon, gusto nila tirahin yung nasa dagat na communication wire, pati yung satellite sa taas. Pag nagkataon, wala na tayong lecture, kaya wala na magkabarinig kasi walang internet sa buong mundo. Yan ang inaano natin. Kasi lahat sila nagpatakbo ng sarili, pero yung titirahin na satellite war. Yan ang critical. Pag satellite war, ang mauna, walang communication. Walang makalipad na aeroplane. Kasi walang navigation. Pagka nag-practice si Marco, jogging, kan na-real photo. May siya ka pag unod ka sa Manila. Bago, biyali mo niya ako nunod. So, inshallah, susunod naman na next Saturday, keep on touch. Manood kayo. Yung mga bago dito, mashallah, welcome dito. Para sa inyo ang laban nito. Para din sa inyo. Subhanakallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ano ba Manny Pacquiao? Ano ba? Ributan din ng tanga. Actually, alhamdulillah. Makalido sa ginawin kang buwan na dumiya sa kuna. Makalido sa ginawin. Okay, na rango-rango na niya. Na pagkaragyan man niya. Ano mo pagkontrol? Ano pagkontrol na so Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala. Setan na apyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niabong bay ni pamando ni Sir kita no na tinistakbalul bala abid doa. Pamuno ang nangyari mga batawan niya sa kandoa. Niabong bay magkakuana. Aron pan oras na sa may nasama bago ko enjoy si Jan na pianin makinig tanong si Brother Haron may lain ng madakla tao ibunay siya kanin anan to na kaginan to nasa hindawang po na ni mga video tanong niya TV tanong na na-prove din siya kanin kaya mas ma-prove sa maya may makinig tanong sa kanin may rin tanong sa kanin actually aron mo lang kanina mga live pantag po sa agama gabi-gabi ni kinambitiyanin na niya sa history ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nabi mimbitiya sa sira lango na professional ka makalaga sa may ba mimbitiya sa sira na nakapya actually ang na video ni na bagilain ko nang pupuntutukan ko hanggang doon na napag-komenta ko po na
taman sa kano kampanilagaran to paganay, kaya masuk tiniranin din kampanilagarin na to. Papakita sa mga sinagotong nga sinandag, mga duhog, mga mapiyagera pandilagaran. Ito kami nagabot si Brother Haron na niyan, mamakad sa kita kagina, yanin papumuota na so mga moro delicacies ba. So mga pinagana yung paggan. Inshallah ta'ala. Sa akin sa mga brother na, anong pipil ko sa walay. Alhamdulillah. Namasa ko sa pipil sa duwawan. So timo sa itong masiyamay Ano ka po dito sa kulang? Pandila, no? Adan bali ang pangilayang pansaga na tiddo, bali ko pipil sa mga ito inshallah. Inshallah. Adan pipil yung dyan, sa duwawan. Duwawan mo na, di ka na, mo na lang kung pinagana. Yan mo na ito mga dyan na, mga PBP. Basta wa, pipil at basta wa. Kaya kami ito, na ingay ko sa kano, si Brad Haron inshallah ta'ala, para masalamtan sa kayo. Yan.